Hallelujah, Jesus. Now, padayan na kita sa ating buhat naman. Nagkakarin na kita sa ating hatag. Kaya ginatawagan ko ang ating beloved preacher, Jelson Velasco. Praise Lord, gabos mo sa kabilang preacher Mike, para sa ating mga gawin. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamahal ng Diyos. Praise Lord, at patuloy po tayo, mga kapatid, sa bahagi po sa gawain po ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Isang buhay na malakas palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Amen. At puri po ang ating pinakilang Diyos at tayo po, mga kapatid ko, ay nasa bahagi po ng pagkakaloob o pagbibigay ng ating po mga ikasampung bahagi at handog. Ito po, mga kapatid ko, ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Gagawin natin ito ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Sapagat dito po, malulugod at matutuwa ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa bawat mananampalataya na nagsisikap na gawin, sundin ang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi nga po, mga kapatid, ng banal na kasulatan, dito po sa alat po ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po, mga kapatid ko, ay 6. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, sa alat po ng Exodo, Kapitulo 20, ang talata po ay 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, pinagpapakitaan ng kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos ang libo-libong umiibig at tumutupad ng kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ba tayo ay umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen! O yung lahat na umiibig sa mahal na Panginoon Diyos, pakitaas yung kamay. At magsabi, praise Lord. Okay. Ang sabi po, mga kapatid, sa ating pong binasa, ating po muna sundan, mga kapatid ko dito sa ating Juan. Kapitulo 14, ang talata po ay 15. Sabi nito, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Hello? Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ito po ay Kanya pong ipinapakita sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya. Sino po dito nakaranas ng pag-ibig na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon? Hello? Naranasan natin yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi man tayo karapat-dapat, subalit tayo po ay inibig ng Diyos. Amen? Hindi man tayo karapat-dapat, mga kapatid ko, tayo po ay minahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bagamat, mga kapatid ko, tayo po noon ay nagkamali, tayo po noon ay nagkasala. Maging ngayon, mga kapatid ko, nandoon pa rin yung tinatawag na pagkukulang ng lahat ng tao, lalong-lalo na sa atin ng mga mananampalataya. Ipinapakita pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos yung Kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Lalong-lalo na, mga kapatid ko, sa mga taong umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, hindi po yan katulad ng tao. Hello? Na yung tao, mga kapatid, kapag umibig, maaari ho, nagbabago. Kapag ang tao, mga kapatid, nangangako, maaari po, pinapako. Sumalit ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos at yung Kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yan po, mga kapatid ko, ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen? Amen. Kaya sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, kung mahal natin siya, kung iniibig natin siya, tutuparin natin ang Kanyang mga kautusan. Kaya pa natin itong gawin, mga kapatid? Ibig sabihin, mga kapatid ko, susundin natin
yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, sapagkat minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga umiibig sa Kanya. Lahat tayo magsabing praise the Lord. Yung pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, yan po mga kapatid ko ay ipinapakita natin sa pamagitan ng ating pong matapat na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kasi maraming tao nagsasabi na mahal nila ang Panginoon. Maraming tao, mga kapatid ko, na nagsasabi na nanalangin naman sila sa Diyos. Subalit, ipinapakita ba nila, mga kapatid ko, yung totoong pag-ibig sa Diyos? Amen? Kahit tayo, mga kapatid ko, every Sunday, nandito tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ipinapakita natin yung ating pag-ibig sa mahal na Panginoon Diyos. Amen? Hindi dahil sa para purihin ka ng tao. Hindi dahil para purihin ka ng kapitbahay mo. O sila, panasimba sila. Lagi silang nasa simbahan. Lagi silang nagpupuri sa mahal na Panginoon Diyos. Lagi silang umaawit sa Diyos. Lagi silang nagpapasalamat sa Diyos. Kaya sila ay mga anak ng Diyos. Amen? Hindi na para purihin tayo. Kundi mga kapatid ko, ginagawa natin ito para malugod at matuwa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo masay, praise God! Mayroon pong nagtanong sa akin mga kapatid, sabi niya, kung yung loved ones niya na namatay, ito ba ay napupunta ng langit? Ha? Lahat tayo masay, praise God? Eh sabi ko, depende. Kung naglilingkod siya sa mahal na Panginoon na naging tapat siya, o naglilingkod siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na ipinamuhay niya ang kautusan ng mahal na Panginoon Diyos, sumaligtas siya. Amen? Hello? Sumalit, kung naglilingkod siya sa mahal na Panginoon, hindi niya ginagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, hindi niya pinapahalagahan yung pag-ibig na ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya. So, sabi ko sa Kanya, dalawa lang naman yung pupuntahan ng tao. Langit lang at impyerno. Amen? Eh kung naging tapat siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, pinapahalagahan niya ang pagkatawag at pagkapilis sa Kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon, sigurado nasa langit siya. Lahat tayo sa praise Lord. Hindi naman tayo po pwedeng hukman natin agad eh. Amen. Di ba? Wala tayong karapatan na i-judge natin sila. Hukman natin sila, mga kapatid ko, sapagat ang Diyos lang, ang siyang nakakaalam kung sila po ba ay mapupunta ng langit. Amen? O sila ba ay nasa impyerno, mga kapatid ko. Tayo po, tungkulin natin, ipaunawa sa lahat ng tao na kailangan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat tayo sa praise Lord. Kailangan nila na maglingkod, sumunod at ipamuhay ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos dahil kung sa oras, mga kapatid, na babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, may katiyakan tayo na tayo po ay papasok ng langit. O kasamahin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mula sa apat na sulok ng daigdig ay titipunin ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos ang kanyang mga pinili at mga hinilang. Tama? Lahat tayo mo sa praise Lord. Kaya ang tanong, mga kapatid, kasama ba tayo dyan? Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang kanyang mga pinili at mga hinilang. Kaya sabi ng Biblia, marami ang tinawag, datapat kakaunti lang ang pinili o mga hinilang. So kailangan po natin, mga kapatid ko, ay maging tapat at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at ipapakita natin yan sa pamagitan ng ating pong pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen? Lahat tayo sa praise Lord. Diyan po natin may papakita, mga kapatid ko, na mahal natin ang Diyos. Hindi lang hanggang sa lapit na sinasabi lang, mahal nila ang Panginoon. Subalit, mga kapatid ko, hindi mo makikita na pumupunta ng simbahan. Di ba nakakalungkot? Amen? Kahit yung mga loved ones natin. Oo, tumatawag sila sa Diyos. Panginoon ko, Panginoon ko. Diyos ko, Diyos ko. Pero ang tanong, pumupunta ba sila ng simbahan? Sabi nga ng aking kakilala, mga kapatid, sabi niya, hindi lang daw siya pumunta ng simbahan kasi ipinagpipri naman daw siya ng mga magulang niya. Tama ba yun?
Hindi yan tama. Kahit yung magulang mo, mananampalataya, naglilingkod sa mahal na Panginoon. Subalit ikaw hindi ka naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos dahil umaasa tayo na sa pamagitan ng kanilang pong dasal, maliligtas tayo. Sa pamagitan ng kanilang pong mga dasal, hindi tayo mapapahamak. Mali po yun, mga kapatid. Dahil ang kaligtasan, yan po ay kanya-kanya. Amen? Kung sino yung nagsisikap, siya na yung maligtas. Kung sino yung nagsisikap, siya lang po, mga kapatid ko, ang magmamana na ipinangako ng mahal na Panginoon Diyos na buhay na walang hanggan. Sino din yung gusto na makapasok sa langit na sa buhay, sa walang hanggan? Makapasok sa langit. Lahat tayo masahin, praise Lord. Yung gusto pumasok sa kahilingan ng Diyos, taas ang kamay. Ang sabi ng banal na kasulatan, magsipilit kayo magsipasok sa makipong kapintuan sapagkat maluwang ang daan at manapad ang daan patungo sa pagkapahamak at doon ay marami ang nagsisipasok. Sa makipot, mga kapatid ko, kunti lang. Bakit? Kasi kunti lang po talaga ang magpapahalaga niyan. Amen? Kunti lang po talaga yung magsisikap na pumunta ng simbahan. Sabi nga nung iba, mga kapatid, doon raw, laging puno yung simbahan. Subalit, unti-unti, mga kapatid ko, kunti na lang ho yung pumupunta ng simbahan. Noon raw, sabi nila, hanggang labas pa yung mga nagsisimba. Totoo naman talaga yan, mga kapatid, noon, marami ho talaga yung nagsisimba. Subalit, mga kapatid ko, dahil dumating po sa pangailangan, kailangan nila ng pinansyal, kailangan nila, mga kapatid ko, ng mga bagay na kailangan po nila, kailangan ng pamilya nila. Kaya mga kapatid ko, sa halip na pupunta na simbahan para sumamba sa mahal na Panginoon Diyos, inuuna muna ang pangailangan ng pamilya. Tama? Tama ho ba, mga kapatid? Kaya nagtrabaho muna, pupunta muna sa trabaho, mga kapatid ko, para tumanggap ho, mga kapatid, ng sahod, sweldo, para sa pangailangan ng pamilya. Subalit, tandaan po natin, binigyan tayo ng mahal na Panginoon Diyos ng 6 na araw para magtrabaho. At yung ikapitong araw, yun po ay araw ng ating pagsamba at pasasalamat para sa Panginoon. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Pinagkukulang ba tayo ng mahal na Panginoon? Hindi naman. Hindi naman tayo pinagkukulang ng mahal na Panginoon Diyos. Sobra-sobra pa dinadagdagan pa nga Amen? Amen? Hello? Di ba? Pinagkukulang ba tayo ng mahal na Panginoon? Lahat tayo masabi, praise Lord. Hindi tayo pinagkukulang ng mahal na Panginoon. Dinagdagan pa. Tingnan mo si Generos, dinagdagan. May dagdag, mga kapatid, may blessing. No? Amen? Amen? Gano'n yan, mga kapatid ko, hindi tayo pagkukulangin ng mahal na Panginoon sapagkat dadagdagan yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit hindi kayo naniniwala? Okay. So, palapakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ang sabi ng Biblia, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kapiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Diba? Lahat ng bagay. Yung mga hindi mo hinihingi, mga kapatid ko, idadagdag yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ganun po katapat at ganun po yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, so punin po ang ating dakilang Diyos. Ihanda po natin, mga kapatid, ang ating pong maibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos upang yan po ay paspasan. Pagpalain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yan po, mga kapatid ko, ay ating pong ipanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. O dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sumatamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami po, mahal na Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami po, O Diyos, ay makapagbigay ng mga ikasampung bahagi at handog, mahal na Panginoon Diyos. Ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang siyang mag-bless, magpala sa mga kamay na magbibigay, mahal na Panginoon Diyos, na wala pong pag-alinlangan. Pagpalain mo po ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pong mga negosyo, bawat pagpatungan ng kanilang pong mga kamay, ikaw po ang siyang mag-bless at magpala, mahal na Panginoon Diyos. Pagpalain mo po sila ng higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Sa mga kapatid po namin na wala pong ipagkakaloob dahil sa kawalan, mahal na Panginoon Diyos, nakikita mo po ang kanilang pananampalataya. Ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang magbigay sa kanila ng kanilang pong mapagkakitaan
upang sa sunod po na pagbibigay sila po ay makapagbigay. At pagpalain mo po ang lahat ng iyong mga anak, pagpalain mo po o Diyos ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. Diyos din po ang sa iyo po ay magpala. Isang buhay na malakas palakpak para sa mahal na Panginoon. Lagay mo sa first Lord! Praise the Lord! Pugin po natin po ng Diyos sa mga oras na ito, mga kapatid. Tayo po ay tuloy-tuloy na. So kayo po ay aming pong inaanyayahan na tayo po tumayo at ating po bigyan po ng galang. Ang pag-aaral po ng salita po ng ating po ng Diyos na ito po ay dadalhin sa atin ng ating pong beloved preacher, Preacher Mike Cubita. Ibinibigay ko po ang buong pagkakataon. Mga buksan natin ang mga balaan ng kasulatan. It is the Psalm, chapter 1. Psalm, at kailangan natin yung book was the Psalm, chapter 1. Ipot na lang just 6 verses. Kagad rin lang magalibot ang ating minsay today. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Isn't that amazing? Oh. The ungodly are not so, but are like the shaft which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Heavenly Father, we just want to bless you, and we want to be in your presence, Father.
So we humbly come unto you and we ask for your forgiveness for all the sins that we've done. Cleanse us and purify us. Be with us. Bring us into deeper understanding of your will and of your word. Keep us in growing in grace, knowledge of you, in Jesus' name. Shall we all say amen? Good morning, good morning, good morning. Blessed morning. Happy morning sa lahat. Sa tanan ko nga mga kauturan. You know, balik hiligay nun kita sa buong kay ang aton mga bisita from Luzon, nakapuli na. Kaya don't worry mga utol ko. I'm a pure-blooded Ilonggo and I can speak Hiligay nun. Eloquently. Pero daw mas gusto niyo Filipino, ha? Ano man. Salamat sa Ginoo mga utol ko. Okay, it's a beautiful day. Mainit ang aton nga panahon. Plus, pag mainit, medyo uncomfortable sometimes, but ito na lang yan, no? Nagigad ito sa ginulan. No challenge yet, ano Alex? Kung alang-alang ka lang, kasi hindi ka lang mag-slide na, kung hindi mag-backslide ka. But salamat sa Ginoo, okay na nga itong nilagyan. Okay na nga itong palibot. Kagagan, maayong adlaw sa inyong atanan, mga utod ko sa Ginoo. Magkalipay kita sa pagpangalagad o magkalipay kita sa pagpangalagad sa Diyos. Sige na, bali yung Dr. Jason na naman po. Siya ko na ano daw? Langit or ano? Luwas daw? Ano kumakotro? Langit ang akong loved ones? Ako, malangit ba? Malangit ba ang akong loved ones? Depende, no? Actually, ako pa makotol, I don't know. Pero pala naton, ang tanan nga tumuluo sa Diyos. Diba? Ang promise ni Lord, diba? Ang tanan nga nagtuo sa iya, hindi mapahamak. So, wala sa bata ng Nelson, di ko balaan, ako personally, I do not know, pero ang balaan ko, ang nagatuo sa Diyos, may nagahulat nga langit. Ang pagtuo nga ni, terminatong kini-emphasize, ang pagtuo nga ni, nagabunga sa pagsunod. Tama? Ang pagtuo nga ni, mga lead sa aton nga magpanikusog sa language pa ni Brother Johnson, magsubikap. Okay, mga brothers and sisters, gusto ko lang i-clear ni sa atin, ha? Ang pagtuo nga makaluwas, pagtuo nga sunod. Amen? Pagtuo nga bunga. Okay, anong bunga niya? Pagsunod sa kabubuton sang Diyos. Okay? Hindi tayo ang mga binuhatan natin, no? Hindi niya makaluwas sa ating Brother Johnson, no? Hindi, no? Pero ang pagtuo natin, mga bunga sa pagbuhat or sa mga binuhatan natin, makapag-amen ng tanan. Because the Bible tells us that everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that do it. So, kung na to, ang bunga sang ila, pagtuo, nagadu, o nagatubuhat sa kabubuton sang Ginoo. Okay? Makapag-amen ng tanan. Alright, brothers and sisters, kinatalatan-aw ko ang inyong mga nawong, ang iba sa aton may kasubo. Ang iba naman may uhong, may kalipay. Ang iba medyo seryoso lang ang face, pero deep inside may kalipay na ang iba-iba. Pero yan ang natural nga smiling face mo din Wilson mo, no? Kaya raman nga siya happy siya. Ito seryoso lang ang itsura niya, Ate Ruby, no? Kaya nga talaga ako din siya, kung hindi siya yung kasay. Ano, samtang nagawalo yung hulo, yung iyang mga mata. Ano, Rose? Si Rose yung medyo smiling face yung kisa? Yung kisa, itong inatuyo. Hindi, joke. Depende daw, kung inatuyo. Okay, habang nila mga utod ko, you've heard this. Happiness is a choice. Pati ka mo da, makita yung nagawa sa mga post sa Facebook. Maybe I've quoted that as well. I don't know. But they say that
Happiness is a choice. Shani, kapati ka na. Happiness is a choice. Explain. Ikaw magahimo sa makapahappy sa imo. Okay, no? Kamalingang balingak. Very good, very nice. Pero kamalingang balingak sa mga utod ko, bisan hindi namin ang sitwasyon mo, Rose, you can choose to be happy. Amen. Kasi hindi namin ang circumstances ng mindset ng isa, you can choose really to be happy. But here's the thing, my dear brothers and sisters, it's more than a mindset. It's more than being, okay, bisa naman yung sitwasyon ko, pilion kung mga mali pa. It's more than that. You know why? There's a deeper, I think, more profound idea to that phrase, happiness is a choice. Eksakto to, ano siya, pwede mo pilion ang mga butang nga makalid sa imo nga mangin malipayon. Kay Rose, timing na Rose, hindi ko na yung wala niya personal, wala. Kaya bisanado mo ka mindset ka maging happy kung ang pinili mo nga choice nagdala sa imo sa kasubo, higubod, sa impyerno. Sa impyerno ang mga buhay, bisanado mo ka isip ka, diba? Right, my brothers and sisters? Bisanado mo ka positive thinker kung ang sitwasyon mo daw impyerno ka budlay, malipay. Right? Happiness is a choice, but ang choice mo maging happy, nag-umpisa na sa kada adlaw na paghimo mo sa mga sakto nga butang, nga mga leads sa imo dito sa maayong nga sitwasyon. At hindi mo napapilito na maging happy, kay happy ka na sa sitwasyon nga gindala sa imo sang imo nga mga choices. You know, hambalan hindi na life is a series of choices. It's a series of choices. Okay? So, balikan natin na natin sa Bible. Blessed is the man. Okay, blessed is the man. You know, in the Hebrew word, it denotes happy, happiness. So it actually could be translated into very happy or how happy is the man. So, din sa passage yun, tanawan natin ni closely mga utod ko, and I hope makadlin kita dire or makaani kita dire sa mga lessons na pwede natin may apply sa aton nga sa buhay. Okay, ang mo dire sa kalibutan, yara ang kasubo, yara sa depression, yara sa mga state nga gapag gahinulsod. Di ba? Budlay Rose ko, sa pag-hinulsod, budlay maging happy na, no? May mga desisyon kasi kabuhi mong ininulsulan mo. May harap na, no? Pero sa, I hope na ang desisyon mo sa buong ininulsulan. Amen! So, kasi ba if you look at the world, kada mo sa tao sa kalibutan ng nasubuan. Iba niya depressed na. Iba suicidal na. Makita ko na sa post nila, feeling sad. Feeling sad, di ba? Kung ano-ano mga reklamo. And, in fact, kada mo sa mga libro na nasulat about happiness, how to be happy, di ba? It just tells me that the world is indeed a sad world. Damo na subuan. But, madamo nga gusto maging happy. Gusto niyo maging happy? Yes! Yung naman ko ang kampanya ni Tito Johnny sa una, gusto ko happy ka. Wala naging kampanya yan. Daog. Wala na sa iba yung ginambal. May biwan ka? Wala na. Wala man gani. Wala man gani. Damo ang plataforma ito ang ginambal. Basta ginambal nila, gusto ko happy ka. Pagtapos ang eleksyon, daog si Manong Johnny. Ano ka pa cellphone? Okay. Wala ko yung kabaton, ha?
Anyways, may teleform, mami ko I couldn't remember. Pero madunduman ko lang yung nga isagit sa pangampanya yan. Amo kita na, no? Gusto ko happy ka daw. Kaya gusto sa mga tao maging happy. Gusto nyo maging happy, right? Amen. Sino din gusto maging happy? Pahambal, amen. O sino din masupuan, gusto masupuan forever, pakitaas sa kamot. Itong bata, nagkakambal yun. Gusto mo? Ay, hindi. Pala 17. Baby, pala sa'yo. Anyways, kadam-an, tanan mo puro kita halos na 99.9% ng tao sa kalibutan gusto maging happy. Amen. Diba? Siguro ang mga 0.001% medyo alanganin na tayo. Gusto niya magsubuan. Diba? Sa hindi ka, ano, medyo may diferensya. Hindi na normal. Sakta mga utod ko. But here's the thing. Here's the thing. Listen to this. Ang happiness, dinalagas ang tao but they try to find it in the wrong places. Sakto, alas? Why? In the wrong places, in the wrong way. Diba? Kaya naman doon sa tao, siguro, ano mga palipay? Ikaw, Bishaya, ano mga palipay sa inyo? Family ko. Ha? Okay. Princess, how about you? Seryoso, si Princess ang bumi. So, medyo bugtawon na siya gamay. Ano? Ay, sorry, Nick. Nika, Princess? Ikaw yung Princess, ano mga family sa inyo? Family and friends. Ikaw yung Nika, kaya nag-smile ka. Siya? Wala na nakasama si Mika. Anong siningon sila? Okay, but here's the thing, my brothers and sisters. A lot of people try to find their happiness in the wrong way, in the wrong places. Why? Because, naghatag sa guidelines ang Ginoo, pamaagi sa iya pulong kung paano kita maging happy. Diba? Kaya hindi killjoy ang Ginoo. Ang balon ko na liwat, hindi killjoy ang Ginoo. Ano nga ang Ginoo? Gusto ka mo nga daw. Mga robot, takas tubig na daw pa sa nakahuli na huli ang aray. Wala emosyon. Gamo pa ni maglakat. I don't know. Kung ako nag-exaggerate, may nakita ko. Hindi ang gamo. Nakita na ka muna? Mayroon naman. Sabi niyo sa mga huli, katawa mo na. Naka-white. Nakasutahan na or whatever. Nakabarong. Tapos may kulintas niya nako krus. Tapos maglakak mo ni. Daw hindi makayuhom. Ito doon numero nila. Doon may numero ang iyang pero you know, I'm saying to you this, my dear brothers and sisters, hindi yakin joy ang Ginoo. Diba? Ang Ginoo puno sa joy. Diba? J-O-Y. Nakanta kami sa mga sa bata ko. Down in my heart. Deep down in my heart. Ano kang J-O-Y, joy? Diba? Puno sa joy, puno sa happiness ang Ginoo. Makapag-iwiman ng tanan. Here sa passage yan din, naghatag siya sa guidelines, kalawin sa introduction. Tanawan na natin ba? Blessed is the man! Okay. Verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ano na yung ungodly? Ano ang ungodly ko na? Malauton? Makasalanan? Makasalanan. Pag inaambal ng mga ungodly, amo na yung mga tao mga nag-disregard sa pulong sa Diyos. Amo na yung mga tao wala ka tuo sa pulong sa Diyos. May sarili sila ng mga prinsipyo kaya gina-reject nila ang pulong sa Diyos. Wala nila ginituhan, wala nila ginapati, gina-insulto pag nila, Alex. Diba? Amo na ang mga ungodly. Okay? Hambal na rin.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Now, this is a negative command. Sakto? A negative command. Kaya mga negative command, my dear brothers and sisters, is not bad. Feeling kang kung may negative command, no, we don't feel uncomfortable, right? Hindi pa kinuha, bawal ni. Avoid that. Don't do this, don't do that. Diba? Napamatsyag, tali na, nasakal daw lang. Nakuga ka, diba, Alex? Di ba may mga amuman na si mama mo sa imo? Hindi na kadto magkadto, or hindi na pag-imuha mo nito, mo ito. May mo na? Or wala din? May harap man? Diba? Naman! Para ano? Para ma-avoid ka sa hindi mayong na sitwasyon. Rose, di ba may mga bawal sa Bible? Protection ni sa aton. Hedges ni sa aton. If you take heed of that command, maproteksyonan ka. Diba? Kaya na naman, hindi sa gusto sa Ginoo, mapahamak ka sa mga butang na ginaobra mo. Diba? Ano mga negative command sa Ginoo? Don't do that, don't do this. Don't worship other gods. Don't commit adultery. Ano pa? Don't covet your neighbor's wife or neighbor's husband for that matter. Diba? Kung mag-take it ka, mag-protectionan mo kung galingon mo sa mga hindi malo. Ang puta, nawabala na kayo ang iba ito, i-commit nila ang asawa sa may asawa. Tabo? Ang iba na pipiruhan. Diba? Sa cross, ang iba na kadamo sa nabuba nga pamilya, nga kabuhi, tungod nga hindi naging masinulundon sa pulong sa Diyos. And so, ang mga negative commands, my dear brothers and sisters, are for our, bala sa tupad mo, protection. Okay. Diba? Hindi pulihan nyo sayang sa tunga niyo. Duwagin sila yun sa tunga. Protection. Aluwoy mo siya, palusi sila. Ang malaman. Pwede pa bumuka. Okay, para sa atong tanan, protection. Okay, here's the number one thing nga hambal sa Bible. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ano po silingon? Wala, hindi ma-influensyahan, wala ginakabuhi ang mga advices sa mga di tumuluo. Ano siya? Ano mga advices sa mga di tumuluo? Mga unbelievers, ay nabatian ka mga advices nila? Wala din? Paano ka nalikawan? Kung wala din, wala nabatian, wala na sila dito. Padayon na lang, Rose. Ay nabatian ka mga advices sa mga ungodly na hindi dapat sundon? So, lang ka subong makadali. Para likawan natin. Ha? Do what makes you happy ang pala sa kalibutan. But, hindi kita dapat ma-influensyahan sila. Kaya nga ito niya ang prinsipyo, ubraw natin what makes God happy. Hello? Hindi kita dapat sa mga butang ang makapa-happy sa atin, pero wala natin malispis ang Ginoo. Diba? Maka-happy kay Alex, duwa ang girlfriend niya, tatlo, hindi mo niya sakto, right? Or makapa-happy si mo, damo ang kwarta, pero makapakawat ka, hindi mo na sakto. Diba? Ano pang hambal sa kalibutan niyo? My body, my right. Sakto na, di ba? My body, my right, my body, my choice. Diba? Pero kung may patyo niya sa sunod siyang tiyan mo, sa sunod siyang tiyan mo, may right pa ito kang, di ba? Wala siya choice, kaluoy man siya. That's simply murder. Sakto na? Pero ang sa kalibutan, kung isa abala, ay, gusto ko yan. Ang yun, convenient niya sa akin, may wala pa ko ikasaranga pa ngay kabuhit sini. Patyon ko na lang yung bata sa sulod sa tiyan ko. Abort! Eh baka mo na magpahal sa kalibutan. Pero ang hambal sa Bible, thou shalt not murder. Ano pa patikan ka? Siyempre ang hambal sa Bible, di ba? Thou shalt not commit adultery. Ano pa ang hambal sa Bible? Diba? Pero kalimutan niya. Okay lang na. Tanan ng cobra sini. Oo. Ano ba doon, Tilson? May mamay pa ito si uy, chicks,
Ay, niya. Hindi, okay lang. Nakita lang, nag-obra, nag sa lugar nga ni. Pamakot nga dito ka sa lugar nga ito. Kawa. Pero wala akong exaggerate, Rose, may muna niya. Pero hindi tayo pa. Pamatian sila. Amen? Well, I think I told this story already. Some years ago, dito sa Boracay, kasi nagkanto ko ito, isa lang ko. Hindi ko lang ako nasama ko. Siguro foreigner ko. Do you look like a foreigner? Of course not. In-English yung ko. Wala kang maluwi, lo. Ano lang sa lila. Kaya ko Koreano. I don't know. Do I look like a Korean or Chinese? Amay, we. Hindi. Ba't Pinoy na Pinoy? Anyways. English. Anyways. I forgot the exact line, pero nag-offer chicks. Oh, no. No. Si Pete said, no. Naman, but why? Bakit? Taga-katiklan na ni Boracay. Bako hindi pwede. May asawa na tayo. Hindi mo siya, hindi na nag-iban niya. Pero to, amo na yung advices ha, mga ungodly, pero dapat, pabas sa Bible, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Likawan natin to, hindi kita dapat ma-influensyan, hindi natin dapat pagalaktan ang ilang mga prinsipyo, ang ilang mga advices, kay nanuman. Wala to yung tuod ng happiness. Ang tuod yung happiness, kung kita nagalakad sa kabubot-bot sa Diyos. Hindi makapag-iman yan. Alam mo na ito. Sa inyo siguro work, okay lang yan. May mga dishonest, may mga fraudulent na ano, total makakwarta ka. Sige lang, yung mga corruption, etc. Hindi nyo na ito pamatiin. Pamatiin nyo ang pulong sa Diyos na nagambal sa inyo. Magkapuhit ka mga matarong. Magkapuhit ka mga faithful, truthful, honest. Nakapag-iman lang tayo. Okay. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Pali may libro, sino ganitong author, sino yung libro? Stand, sit, etc. Of course, ako lang I forgot the exact title, but amo niya siya ang course ng libro man. But anyways, nor standeth in the way of sinners. Ano po silingon si Brother Johnson? Inang balang nagatiner ka sa lugar na pwede ka matempt? Nor standeth in the way of sinners. Tama? Balaan mo lang yun na matempt ka sa lugar nila, nagtiner ka ba to? Tapos sa malun mo nga, wala, tanaw lang dito kay may evangelize ko. Diba? Palayo ka sa lugar, hindi ka magkanto, hindi ka magtiner, hindi ka mag-observe sa lugar na pwede ka mag-tempt. Diba? Palayo, mga utod ko. Ano na makatempt sa imo? Example, sa una kalahubog ka, may nag-high-five to sa imo, tindog-tindog ka man sa sabaya ng kadali, ang kadali mo naging 30 minutes na, dito 30 minutes na mo itong istorya ko yung Alvin. Tapre, hindi Siyagong na ko yan. Pero sige ka dyan, punto tindog, itong isa na oras, doon na bore ka, sige na pre, salam. Kita mo ginapamalas ang botilya, may ice mo, nalagay na mamalas. Daw na uhaw ka, sige pre, isa na. Ang isa mo, nakakis dugi-dugi. Hubog ka na, natempt ka naman, kaya nagtinir ka sa lugar na pwede ka matempt. Diba? Sugalan. Pwede ka matempt to, wala ka nagasugal, kay Kristiano ka na, nagalikaw ka na. Pero ano pa to, sa Bulangan o sa
Di ba, palayuan nyo ang mga lugar na pwede ka mong matempt mga utod ko. Kaya wala, di ang strong sa aton, talang kita di mauyang. Strong kita ha? Hindi uyang maya. So, ang advice sa Bible, palayo. That's the best way to avoid temptation. Duman ko pa ng isa ni sa madumduman ko nga practical advice sa Bible school. What's the best way to fight temptation? Or something like that. Ang niya, run away. Nagyo lang. Diba? Kasi David, diba? Even David, a man after God's own heart, diba? The sweet psalmist of Israel, etc. The king of Israel, the anointed one of Israel, diba? Ako na si David, pero natapos siya sa paglagaw-lagaw, yato like sa iyang sa rooftop sa iyang palasyo. Tindog siya, tinubi. Nakita iya sino nakita iya? Si Bathsheba. Dapat pagkita, naglikaw na sila, naglo na siya. Pero wala Tanaw iya pa, guwapa. Kung kita, sige, tanaw lang tapos siya. Na-tempt siya. Friends, my dear brothers and sisters, if there's a place, if there's someone na pwede ka ma-tempt, dalagan na. Talagyo na. Remember days of the dreamer? Anong inombre? Lagyo siya. Wala ko nasilita siya. Samtang palagyo, wala man yoro. Ako na to. Pero ang point nila palagyo kita. Okay, balik natin ako sa oras, verse 1 ka lang kita. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Ari ang mabukat mga to. Nor seated in the seat of the scornful. Sino may iligay ng version da? Sino may iligay ng version da? Daw na. May cellphone ka, huwag mga iligay ng version. Okay, basawan na ngayon. Kaya daw tahong niya sa iligay nun, no? Cellphone na lang, Labs. Rose, meron ka? Sige, may masabi, Rose. Tagalog na muna sa tagapangita si Labs ang niligay nun. Okay, basawan ni Rose, Amen. Praise the Lord. Dito po sa Salmo, Kabanata 1, Kapitulo 1. Amen. Praise the Lord. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Amen. Amen. Praise the Lord. Gagaway si Lala Biroso na pareha. Gawa sa tingog ni Rose, no? Ari, Rose, no? Okay. Okay pa sabi ni Matros, hindi kayo na. Praise the Lord. Ang mga Salmo, Kapitulo 1, Talata 1. Amen. Praise the Lord. Bulahan ng taong nawala nagalakad sa laygay sa malautol, ukon nagatindog sa dalanon sa mga makasasala, ukon nagalingkod sa likuran sa mga mayubiton. Amen. Praise the Lord. Hindi kaya bulahan, Rosa, bulahan. Daw ikaw yung taga Manila, bulahan. Bulahan ang mga tao ngani. Okay, dito na ito sa pangatlo. Nagapungko sa pulupuan sa mga mayubiton. Nagapungko sa pulupuan sa mga munugliba. Ano ang common word dili mga utod ko? Nagapungko sa pulupuan sa mga chismosa. Sino guilty da? Ay, wala na makapag-amen.
Kung naman ka pang lapit na sa kapwa ya, sa isip ka pareho ya, tapos ara ka man, kung uuu ka man, ay, katungan mo pa? Ang masingino, ang masang Bible, hindi na yan, mula ang mga tao, nagkapalayo na, wala nagkapungko, wala mo kagkachismisana, ito sila, ano itong tungkukan nila man? Tan-awon na ba? Hello, friends. Si ano? Treasure. Ipos ka na, ikaw lang nasubiran ko. Sunod ka, daw may katumugahin na to. Ay, sukita niya ng lapot na ito pag-abot sa punta. Bao times 10 na. Guilty? Sometimes, wag na mag-sinumali. Nalamitan ka mo sa agad chismis. Nalamitan ka mo sa agad ibak sa isip ka pareho nyo. Lalo na kung isip ka pareho nyo, daw suya, aman ka mo, daw hindi man mapuno sa panulukan nyo. Pag ugit man, grabe. Diba? Pero as a Christian, kung may pang ibak, iba na lang isurihan. Branda. Diba? Pero ikaw mismo ba una? Christians, likawan ang pag-istorya sa kabuhi sa may kabuhi. Ano ba yung hambal sa hadi, sa balya? Ano na? Hindi. Hambal nila, hambal sa hadis, big minds talk about brilliant minds. Small minds talk about people. Average mind talks about, or average mind or minds talk about events. Ang pangatlo? Brilliant minds talk about ideas. Din ka mo ito mga utod ko. Dito lang ka sa average. The fact is sometimes we can talk anything under the sun. We can talk about ideas, we can talk about events, we can talk about sports, we cannot talk about other people's lives. Amen? Hindi na kami makapag-amen. Wala nga lang, we do not talk about people's lives. Siguro kung istoryahan nyo na para makabuli ka mo to siya, but yung istoryahan nyo lang na for the sake na may istoryahan lang mo, for the sake na may chismisan lang ka mo, palayo! Okay? You can actually, if somebody is not present, he or she cannot define or defend himself. Diba? Hindi niya mapagwa ang iya itong version, hindi na lang siya pag-istorya, makapag-amen ang tanan. Sometimes we enjoy that, but the Bible reminds us hindi na dapat para blessed ka mo, para happy ka mo. Di ba happy ka mo nga may kinisurihan yung kabuhi, isang iba niya tao out? Hindi. Diba? Lalo lang naway batasan niya, lalo lang nagadugang kainit nyo sa tao nga na. Init ka na kadaan, suya ka na kadaan, istoryahan mo pag-it, lalo ka na masuya ka kung init eh. Correct? Yes. So, para hindi ma-feel ang kainit mo, hindi na lang ipangamuyo na lang siya kay Lord. Diba? May nabatian ka na chismisin mo siya, bless her. Her na lang, kay daw laban-laban, her. Sorry, that's meant. Sorry for being chachi. Anyways, bless him or her. Pray for him or her. Pray for him. Ano ang neutral na pronoun? I think sometimes him could be a neutral pronoun already. Siya. But yeah, I think in many contexts I've seen him is already a neutral pronoun. Anyways, kung din pa tada karon makalapod. Okay, padayon na natin na yung mga utod ko. Sa tatlo na kaputang,
Walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, and pangatlo, nor seated in the seat of the scornful. Hindi nakaumagpungko sa mga pulupuan sa galibighanay na to, kachismisanay na to, mayubiton na to, di ba? Kadalo, may nilay na natirubino? Mayubiton, mayubit kasi ya. So, wala pa may kamuna guys, so guys, in our normal conversation, di ba? Mayubiton na siya! Pero yung iba kiro na siya, chismoso, daw mo pa na. Okay, verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Sino na di ang mga obra siniprasan? Ang kalipaya, his delight. O, sakto, even sa Bible, neutral din his. Wala lagi ng bulfer. But his delight is in the law of the Lord. Ang kalipay sa pulong sang Diyos. Sa mga kasubuan sang Diyos. Sino nalipay di sa kapulong sang Diyos? Gusto ko makita ninyo mga kayo. Hallelujah! Iya kalipay sa pulong sang Diyos. Nabasa natin ang pulong sang Diyos. May ngirit sa atin ng mga happy ko. Excited ko. Diba ba happy kasi sa kapitang? Excited ka? Wala kami na tayo, tsakto. At pag mo ang cellphone mo, happy ka. Isang tumang gabi na, hindi ka naman, ano pa yung bago ka pictures. 5 ka na oras, kaya muna, karawa mo na siya. Ano din eh, kasi may mga hacks and tricks din sa bago mo cellphone. Duwa nila kasi mana. Pero pagdaan, okay. Pero, what I'm saying is, if you're happy over something, wala kang inatuyo. If you're happy over something, excited ka. If you're happy over something, makaptan mo ng perme. Right? Hello? Happy ka to be with someone, gusto mo with someone always. I'm happy to be with my wife, so I want to be with my wife always. Ano ba? Ako na! I'm happy sa Word of God. Dapat ang tawag, lawin na buksan ko na eh! At na excited ko magbukasin eh! Hindi lang niya para kay Brother Gilson o kay Brother Mike. Hindi na niya para sa mga pastor, preachers. Para ni sa tanan. Gusto nyo maging happy? Malipay ka mo sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Kag wala. Kag hambal ba ni isang salmi? Sino ni nagsulat sa Psalm verse chapter 1? Hambal pa niya dire. Ay, wala ko to. This is probably David. I don't know. Or Solomon. Check yung authorship. Can you check that? Authors of Psalm chapter 1. Anyways, hambal pa din Rose. Sige, basa ka na Rose. Verse 2. Amen. Praise the Lord. Diri sa ang mga Salmo Kapitulo 1, versikulo 2. Kundi sa iya kahubilihan, yara sa kasubuan sang Ginoo. Kag sa iya kasubuan, nagapamalandong siya sa adlaw kagabi. Amen. Praise the Lord. Amen. Ano ang banos? Ang iya kawilihan. Ang iya kawilihan. Kalibangan sa Tagalog pa. Kawilihan. Kalipayan. Diba? Tanong ko Mr. Rose kung nawili mo siya pa pasang Bible. Sometimes. Sa paminsan-minsan. Ikaw, Shali, nawili ka man magpapas Bible? Hindi pa masyado? Okay, di ko nawili ka. Lapal-lapal. Happy mo na buksan. Excited ka. Parang nabala ko parang nabala sa kaabang kasi sinunti ka lang tao sa mga series kung bisa teledrama, telenovela, so opera, so kung hindi na masyado uso sa TV, kaya may Netflix naman. Pero, diba, pag nagkagaw ka subong, excited ka na parang, mas kayo, ano na yan ang sunod na matabok? Oh! Ano nga itong sikat-sikat sa mga Cardo Dalizay? Mapatay na yan ni Cardo niya kontra? Excited ka? Kaya lang ako nagkalaw ka makul. Pero may banyo ka taling makul. Ay! Alas 6 na. Huli na ta. Kasi hindi ko kalapot kami kay Cardo. Sino pa ito sa muna? Ito si Pinuno. Sino pa ito mga karakter? Si Tatay Delphine. At siya na.
Pero, ako na ano, kay na Willie mo, sakto Rose. Amen. Sa una, sa bata ko, nung dumaan ko, ito si Maribar, ito yung ginagtanaw sa una, sa mga tao, Maribar! Alam na kung sakto ng mga board games. Anyways, excited yung mga tao. Ano oras? Sa una, ano? Once a day, wala ito sa una. Sa bata ko, kaya ginatanaw ko sa una. Dragon Ball Z, Ghost Fighter, once a week pa to. So, I think every Friday to. So, excited kapag next week, ano na ito? Ayan, matamo kay Taguro. Papatay na saya. I don't know. Pero, naman, kay nawili, excited. Ginalook forward. Ang question karon mga utod ko, ginalook forward mo na magbukas ang imong Bible. Guilty as charged. Hindi. Alam ba? So, kung ginalook forward mo, adlaw-adlaw natin eh. Okay? Kasi daw hindi masyado exciting. Sa una, sa inbasa ko niya ang Bible. Genesis very exciting. Historical eh. Anong sunod sila? Exodus medyo. Leviticus, okay. Pag-abot sa numbers, gusto ko na lang matapos. Tanawagan na. Basahan ko na isa-isa ng numbers. Tanawagan ko, hindi ko matulugan nila. Mas kidding. But here's the thing. I told you na exciting niya ang Bible, Rose. Although sa hindi tanan niya ba verses kay chapter na exciting, but kung gustuin natin mapadalma ng pagtuon sa pulong sa Diyos, dapat ginapamalandungan din. Kada sa, ano ba sa Bible? Saan o tatong pamalandungan? Kada? Adlaw kagabi, kapamalandong pa sa pulong sa Diyos. O hindi mo kailangan, dapat mo, hindi naman verses na basahon mo ah. Mabis ka, hindi naman malayos. So, ito, tipid-tipid naman. Dugad-dalit ka na mo naman. Okay, naka-one verse na ko, bye Lord. Pwede na. Pwede na ako ka-Facebook. Pwede na ako ka-YouTube. Ano yung mo yung ano sa cellphone? Saan ano? Paano ginabisihan mo? Pwede na ako ka-Shopee. However, but, other brothers and sisters, don't miss reading the Word daily and make it a habit na ginapamalandungan natin ang pulong sa Diyos. Okay, ginapulay-kulayan nyo pala. Muna pamalandong mo ah. Okay, hambas ang Bible mo ni. Anong meaning sa life ko? Hambas ang Bible, ano ba yung hambas ang Bible? Example, Lex, ano malumduman mo nga nabasahan mo? Ang ginambal sa isang Bible. Ano, respect your parents. Honor your father and mother. Okay? Wala mo na nabasahan, pero ang balo ko na lang, for example. Example, yung nabasa mo sa Bible. Jeff. Nasakto, no? Jeff. Jeff. For example, Jeff. Nabasa mo sa Bible, honor your father and mother. Pamalandungan mo na. Pero, hindi lang to, okay, hindi mo na napag-memorize. Ano kaya I honor my mother and father? Paano paano kung ma-honor ang ako nanay at tatay? Diba? Siguro ako kung silingon sini, sundon ko kung ano nag-subo ko. Siguro ako kung silingon sini, instead kasi mama ang mamugas sa pinggan, ako na. Diba? Kung silingon siguro sini, siligan ko ang amon nga palimanay because I want to honor my parents. Mga bata, hindi makapag-amen. Si Jeto, hindi man makapag-amen. Ako nang po silingon dyan sa honor your father and mother. You honor them by showing them love and respecting them and obeying them and cleaning your house as well. Hindi ka mo lang makapag-amen. Tsaka na kay Lab. Okay. Okay lang, Lab. Sino dito, ano na? Kung minasubo mo kayo, kailangan pasuliton, ha? Nga daw deklaro. Wah! Ang you heard it right, son. Silikan mong amon ko. Okay? Example ko lang na si son. Di ba?
Kaya panilig niya, very good boy. Panilig sa balay. Wow. Water sa plants. Very good. And I do think ang pag-uwi niya is part of honoring me as his father. God bless you, son. Makapag-amen ang tanan? Yes! O, sa mga children diri ha, ito lang, kung sa likod daw, pinanata kami daw. Si Andrea, si Mabs, sino pa ni Mabs yan? Si Mikay, mangod ni Mabs? Mangod mo? Hindi, sorry. Mangod sa ito. Mabs, Mikay, si Shail, si Alexa. Alexa, kagkatanan diri nga linya, maging masinulundon ka mo sa ginikanan nyo. Kaya ang pagiging godly, makita na kung masinulundon ka mo sa ginikanan nyo. Amen? Okay. Respeto, nagkasunod, ano pa? Kasigod na ng tanong kay... Balikan natin sa verse, ano na kaya? Ano na ka verse? 3. Yeah, I know. Verse 3. Basahan na ni Rosebeth? Amen. Praise the Lord. Ang mga Salmo, Kapitulo 1, versikulo 3. Mangin kaangay siya sa kahoy nga natanong sa ubay sa mga kasulgan sa tubig, nga nagapamunga sa iya panagod, ang iyat dahon man hindi malaya, ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag. Amen. Praise the Lord. Maging kaangay siya sa Maging kaangay siya sa kahoy nga natanong sa binit sa suba. Di ba kagang kahoy natanong sa binit sa suba, isang summer ya ang iyang leaves wala ka ano? Gakalayo, wala gakalaya. Mapadayon siya nga mangin mabinungahon. In other words, maging healthy siya nga kahoy. Kamo nga mga Kristohanon, ari no? Kung ginalikawan nyo ang tatlo kabutang, ano tong tatlo kabutang? Blessed are they which, una, walk not in the counsel of the ungodly. Pangalawa, nor standeth in the way of the sinners, or in the paths of the sinners. And third, nor seated in the seat of the scornful, mga maglibak. Ikawan nyo to, kat ikalipay niyo ang pulong sa Diyos at dapat po pamalandungan nyo. Amo ni matabo sa inyo, Kristohanon nga healthy. Hindi dry. You've experienced dryness in your life. Ito ka dry, ito ka empty. Hindi pala. Do wala sang joy. Amo ng pictures ng kahoy ka dry, di ba? Wala life. Nakapuspos ang dahon, laya ang dahon. Doon di kumatayon. Pero, kakatabo man lang sa Kristohanon, kaya sagad pangabuhi, di sa di Justo niya pagpangabuhi, kagula, kinakalipay ang pulong sang Diyos. Ito ka, angay ka mo sa kahoy nga, mapatay na dumalaya na wala sang kabuhi, wala sang life, wala sang joy. You want that? Hindi. You don't want that. Gusto natin ang kahoy, di ba? Tahungi ang kahoy nga balaan mo nga bastante sa bunyag at sa tubig. May init, may bunyag, healthy, very vibrant. Ang iya mga bulak, ka-vibrant. Ito ka healthy, gito pala. Amo man na ang picture sa isang Kristohanon nga muli. Diba? Hindi dry. Do wala ka buhay, ito po. May lang pasaan ang kalibutan. Do kapoy lang permit na. Do nasumpuan ng permit, do depressed ng permit. Naman, hindi mo makita ka doon din na makayuko. Hindi makayuko man. Kapoy mo. Diba? Sa kabuhi ka. Kung depressed ka, dry ka, daw mo na matabo sa iyo yan. Wala na sense of joy, wala na sense of purpose ang mo life. Kung gusto mo na ng goodbye world, na natawo pa niya sa kalibutan, natawo ka pa sa kalibutan, natawo ka sa kalibutan kung amo ba lang nigalit. Diba? Amo ng pictures ang dry, tinumatayon niya ka. But, if you want to be blessed, blessed is He
Or happy is he? How happy is he that? Amo na to. Sundo nato mga utod ko. Ikabuhin nato. Kaya I'm pretty sure. Ito pareho, kung sa tanong mo na bunyagan ka. Diba? Healthy. May kalipay. Hindi lang physically healthy, but more than that, spiritually healthy. Diba? May kainit sa pagpangalagad sa Diyos. Diba? Harapin mo ang revival. Yeah, revive na revive. Ano lang matyagan mo? Bless na bless ko. Revive na revive ko. Hallelujah. Excited. Ano na yung itsura sa revive? Okay? Amen. Paruto sa din na lang. Awit na ka. So mga utod ko, as I close this message, you know, hear this. God wants you to have a blessed life. A happy life. A joyful life. Oh yes, hindi naman kadula ang mga circumstansya nga may di mayo diri sa kalibutan. May bagyo, may challenges, may trials. That's normal. Decided happen. Decided Lord. That's so normal. Hindi ka mo magkakibot. Pero, even so, God wants you to be happy still. Happy sa pagpangalagad sila, joyful sa pagpangalagad sila. Yes, sometimes we need to cry. We have to cry. We cry. That's normal because mabukat ang mga ginapasan naton, ang mga ginaatubang naton, dili sa kalibutan, that's normal. Because Jesus said, in the world you will have troubles, you will have tribulation. Pero ang banya be good cheer. I have already overcome the world. And He has given us this guidance for us really kahit paano ma-enjoy kang kabuhitan dili sa kalibutan. As we journey in this thing we call life, God wants to guide you, to bless you. God wants you to enjoy it as well. Enjoy natin ang pagpangalagad natin sa Ginoo mga utod ko. Magpadayon kita, magpangalagad na may kalipay. Magalinto kita, kaya pamanunuan natin ang pulong sa Diyos, ang mensahe sa Diyos sa adlaw niya. If we desire to be a truly happy man, a blessed man, we need to stand strong in the Word of God. We need to obey the Word of God. We need to avoid evil. We need to avoid doing evil things. Things that could displease the Lord. Take heed, my brothers and sisters, to the message of the Lord today. Because He has promised that you will be like a well-nourished tree, a tree planted by the rivers of water. The key here is to delight and meditate the word of the Lord day and night, and not heed the counsel of the ungodly, the counsel of sinners, the counsels of the worldly, the counsels of the carnal people, but to take heed to the counsels of God, to the counsels of the Spirit. Oh, let's worship the Lord together. Come up, we sing to the Lord as we meditate His Word, meditate upon His Word. Oh God, enlighten us, Father, give us wisdom, give us grace. Yes, Father.
Hi, Jane. Salamat sa Ginoo nga yari kami. Ikaw, ito naman. Kaya, let me just take this opportunity to share to you the gospel. You know, ang aton di kabuhi sa kalibutan, temporaryo, lamang. Yes, I was once a youngster like you. And I'm still young, but, you know, nagkakaedad kita, ito lang, kahit journey, temporaryo lamang kita sa kalibutan. So, importante, kay Jane, preparahan natin nakasunod si nga kabuhi. Kag maging preparado lamang kita kung kita nagpangalagad sa Ginoo. Diba? Ngayon ba sa Bible, dali basahan ko, no? Quick lang ni Jane. Dili sa John, chapter 1. Okay. John chapter 1 verse 12. But as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Naman sa Bible, kailangan natin magtuo at patungan ang Ginoo sa kabuhitan. Kaya tanan na kita, nakasayo, nakasala, ako, alam kita. We're not perfect here. But, kung kita mapaubos sa atubangan sa Ginoo, tuuhan natin na siya napatay para sa ating mga sala, batungan natin siya sa ating kabuhi. Himuon kita niya, iyangan. So today, Jane, gusto ko mga muyo kita, if you want to receive the Lord sa iyong kabuhi, okay? Medyo ko lang share eyes para hindi ka miska sa ako. Okay, bow down your hands if you can raise your hands. If not, okay lang natin hindi. Mga muyo kita, Ginoong Diyos, Amay namon sa langit, nagkapalapit ako sa iyo. Patawara ako, Ginoo, sa tanan na akong narihimo masala. Pag ginabuksan ko, ang akong tagipuso, magkalipat na rin Ginoo. Magpuyo, kaginabatan ko ikaw. Bilang akong manluluwas, Diyos, paghari sa akong kabuhi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Salamat kami sa akong utol. Si Jane, nagpapagod sa Ginoo. Ikaw bilang makapakamaayos sa iya, maghahatag sa iya sa kasada. Kagbuligi siya, makapadahin sa pagpangalan sa imo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, si Jane. Oo, taglo mga muyong kita sa ating Diyos. Amay namon sa langit, nagpasalamat din kami na today. Nag-remind ikaw sa amon Ginoo. Mga reminders na kung gusto namon maging malipayon, gusto namon maging blessed, ang amon mga kabuhi, ikaw ang naghatag sa guidance. And that is, makikaw kami Ginoo sa kalautan, sa malauton, kag magkabuhi kami nga may kanipay sa imong pulong, mamalandong, so that amon ini nga may apply sa amon mga kabuhi. Ginoo, today, naginapalapit kinamon ang amon mga kaugalingon sa ibong Ginoo, no? Natawara kami, there were times nga guilty kami sa mga butangan niya, ginapalikawan niyo sa amon. Sometimes we stand in the way of the sinners, we don't listen, leave their counsels, and we also sit sometimes sa pulukuan sa mga scornful Ginoo, mga mayupiton, mga manilibak. Patawara kami Ginoo. Ginoo, buligi kami that starting today, we can live a life nga yara ang katinduan Ginoo, yara ang pagsunod sa imong pulong, yara ang pagpalayo namon sa tanan nga malauton Ginoo.
Lord, buligi kami, empower kami, strengthen kami. Ng amon mga kabuhi, kaangay sa mga kahoy na tinatanong sa binagsang suba. All throughout the year, healthy, all throughout the year, will nourish, all throughout the year, Ginoong vibrant may kabuhi. Ginoo, tinakumit naman ang aming life sa inyo. Just help us, strengthen us, Lord. Keep us growing in grace and knowledge of you, ang imong mga pulong, gabay unta, nga nagtutok sa amon tagipusoon, kag mangin mapinungahon sa amon mga kabuhi. Sa pangalan na Jesus, kag tanang Ginoo namin nga pagkinulong inaampo inamon ni Simo, ginapalapit namon ni sa imo Ginoo. Sa tanan may kinapatya Ginoo ang imong pangabalaan ni kamot Ginoo ang mga panantog sa tagsa sa amon kay kamo niya sa way tanang himo ni Satanas. In the name of Jesus, balati ay manina, problema, tanan, nakabutigan, pinapalayas namon in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. Should we be seated for our quick announcement? Kaya, mautod ko. See you next Sunday. Amen? Kung inyo observe kung kaisang anang structure sa ating panimbahan, medyo maiba-iba. The way we pray, the way we preach, and I think wala pa di out of the box na dapat amo lang din. Diba? Itong mga uniform ba nata? Amo na na-observe ko sa mga doon kayo, we don't have to be uniform, we have to be united. Amen? Unity is different from uniformity. Uniformity, sa school lang na urang uniform naman. Check ko na Brother Gerson. Kaya, no? Uniform ko sa school lang na yan, pero for example, iba-iba personality ba? Ang style ni Brother Gerson, okay na. Iba man yung style ko, okay. Pero iba tong style niya, iba ang style natin Ruby. Ano sa Bible lang muna eh. Iba-iba ang style ng sa Bible. Kung ito siya ang iyapag to, sige lang. Buligan ka lang na, di ba? So, other brothers and sisters, kung isa, mapansin nyo, even ang atong ako usually, I would close my preaching, I would pray based sa kung anong preach ko. Diba? Kay, again, wala di out of the box na dapat, amo lang gitni, amo lang to. Diba? Itong mga robot na lang naman lang, wala. At ang kinaiya, look at the Bible. Ang writers ng Bible, damok. If you look at the writings of Paul, it's another level. Very, very technical. You know, it was written by someone who was truly educated and brilliant. Right? Look at the writings of Peter. Another style naman niya eh. Simple lang. Ang balay ni Pedro, may mga things nga ginsulat si Pablo nga doon kabudlay intindihon. Hindi tayo manason kasi syempre lain ang education level ni Pablo kay Pedro. Pero iba-iba. The Book of Luke, doktor naman niya nagsulat. Book of Acts, si Dr. Luke man nagsulat. Iba pa lang iya style. Diba? Sakto Alex. Iba-iba, pero united sila sa pagtuo na si Kristo namatay, nabuhi, nabanhaw, dinubong at nabanhaw na tayo. That I think is the more important ones. Okay? Even sa atong i-acquire kaysa sobra naka-structure niya do wala naman na variety. Work? Wala na Brother Jason. Do sobra naka-structure niya do wala na variety, no? Mag-umpisa tamo na, etc. Ang flow do, expected na. Kaya ang comment, ganyan isang isa to, abot na basahan yung before yan na-delete. Yung delete siya, kung ka ginambalan, kung offensive ka diya. Wala ka respeto, or something like that. Yung delete siya, hindi ko na makita. Yung mga kay Brother Gilson, bro, i-add ko na sa admin, may pang-delete ang mga comment na hindi man maayo. Diba Brother Gilson, pay sa nilispetuhon mo na yun eh. Pante, hindi man niya
page nga pangita ka mo. Sakto natin. Anyways, hindi siya Brother Gilson. Ay, hindi. Okay, very good. Yung mga tao, ano yan, sabad-sabad, hindi na nalalapat sa pakon. Sa pakon, takadali Kaya kung hindi sila yung mamati, wala man problema atin. Pwede naman din pilit. Okay? So, bantayan talaga pangaway ang mga kung ano-ano nga nonsense. Because I want our page na healthy man. This is a religious page man. Diba? Kag wala, number one, wala man tayo pang debate, pang bais to sa iban. Kung manaobra tayo nakagbalikan ka, okay lang. Pero wala ka na yung obra Brother Gilson, no? Unless ka pang garit-garit to sa iban si Brother Gilson, wala man. Wala ka man to pang comment sa iban. Of course, may mga spaces siya na uso na to. For example, ang mga public news. Okay na anybody can comment there, positive, negative. Kakita na sila yan. Basta may... o diba? Ito niya wala man. So we want to make this a healthy page. Kag ako, kung may criticism, let's make it let's be objective. Kung may criticism, kaya alimbawa, may criticism pa sa akin, I would take it a bit objectively. Dahil panunduman, tapos sige man may rason ng criticism. Diba? Hindi tayo maging defensive lang. Sakto? Okay kung defensive, hindi ka mag-grow, hindi ka mag-improve. Kung may criticism, tanawin ka. Anong criticism? Ay, base mo, pwede ka man lang ma-improve. Diba? Objectively, let's take criticisms. And kung may punto, I think may mga punto, man to siya masakto nga na-raise Brother Gilson, okay lang, that's taken. No? Pwede ka ba na-improve? Diba? Pwede man ta-adjust. Hindi man hindi yung mga robot, kaya daw gin-program na lang pag gisaksak ba na tapos naka-program na, isa bang, kasama tapos pare-pareho, robot. Next week, ito ang manchako, wala na human feel na lang. AI na lang. Ang mga AI, very structured, very perfect. But we're not AI, we're not robots, we're human. And kung involved kaya ang ating human emotion, human kanya-kanyang preference, human kanya-kanyang style, because we were created that way by the Lord, and that's alright. O, diba? Ang style mo yan sa pag-worship me. Lain-lain, diba? Lain-lain, diba? So, ang punto lang din mga utol ko, we can adjust, we can adapt, we can improve, we can do better. Okay? Together, let's grow sa pagpangalagad sa Ginoo. Are you with me with that? Amen! Hindi pa ako perfect. Damo pa tayo growth. Damo pa tayo kailangan na i-find sa ating mga character, behaviors. Let's grow together. Okay? Daisy, upod kita mag-grow. Padayon na, growth. Lalo na patapot sa anak mo. Dapat ipadakuon mo na siya sa simbahan. Malay mo, magdako na siya yung gitarista or preacher. Ang mga nagdako na sa simbahan, laban-laban na ako sa Alex, nagdako na sa simbahan. Kaya gamay ka pag isa na sa piyak, di ba? Ano ka pa kagamay? Hindi, dako ka na to yung size. 8 ka na to that time? 8 years old. Si Max, baby pa to si Max. Hindi. Kailangan na si Max kay Dad sa Alex. 7 or 6 ka man nag-start, no? Ikaw man, Rosa. Kita mo naman, nagdako sa simbahan, choir na. Nagdako sa simbahan, drummer na. Diba? Aring mga kabataan namin. Ari sila, nagdako mo na, you know. It will be a preacher someday. Diba? Hindi na tumalan. Basta ang importante din, padakuon natin sila sa presensya, sa Ginoo, sa pangalaga. Nakapag-iwan na rin? This young generation, they will be the next preachers, teachers, pastors. Diba? Hindi man ito tayo forever, Brother Gilson, no? Diba? So, ang atong bisita pa dahil ng Jane. Kailan na edad ni Jane? 15? You do not know, Jane. Basta isang adlaw, gamiton ka, magkanta sa bulaton sa iyo. Magkakanta ka mo, Jane. Kaya, nasa TikTok lang yun niya. Anyways,
wala kita portion yung kasakot-sakot. Pero sakot lang sa pagdaya sa lino, pwede na lang. Amen! Okay, magatindog kita. Sino itong klaseng Pedro? Si Alex. Okay. Okay, may nagulong turo, Alex. Na ako sa St. Prayer. Ngayon, first of time na namin sa ating pagbawas. Pumunta kayo ng pagpala po natin ang Manchus sa pinakamayas at pagpunta ng Lord sa oras nito sa pagbawakas ng mga tuwing ni Jesus ang iyong panatagawain. Sa oras nito mga tuwing ni Jesus, sa aming pagbawakas ang dulong po bawat sa amin, sa aming mga tahanan, sa aming mga palagi po ang kuya ni Kapumalo. Ingat, idulong po sila sa mga tahanan na safe, malasing sila sa mga tuwing ni Jesus at sa aming pagbawakas mga tuwing ni Jesus, ingatan po ang bawat sa amin sa oras nito sa panalangin. Amen. Amen.